naman tayo ng manika, Gigi. O sige. Kunwari daw, pupunta siya ng Amerika. Parang ikaw, Gigi. Tapos, may iwan ako. Pero susunod din ako sa kanya. Abby, pagpunta ba namin sa Amerika, kaibigan mo pa rin ako? Siyempre naman. Tsaka, pag malaki na ako, susunod ako sa'yo doon. Kaya lang, pagdating ko doon, baka may iba ka ng kaibigan. Hindi ikaw lang ang kaibigan ko. Kaya hihintayin kita makarating doon. Basta, kahit anong mangyari, gusto ko tayo pa rin magkasama. Hayaan mo, pag nasa Amerika na ako, lagi kitang susulatan. Promise mo yan, ha? Oo, promise ko yan. Ganda talaga ng manika mo. Oo, ang ganda rin naman na sa'yo eh. Gusto nga yung kamay, eh. Hindi, ayos lang yan. Pwede naman yan eh. Pwede naman papaglaruan yan. Abby? Gigi! Alam kong gusto mo tong manika ko. Di ba lagi mo tong hinihiram pag naglalaro tayo? Kaya iiwan ko to sa'yo. Parang remembrance ko. Talaga? Thank you, Gigi, ah. Gusto ko sanang bigay ko sa'yo. Kaya lang, kakaya kasi pangit. Basta, ito ang pinakamagandang dahil kasi bigay mo to eh. O sige, Abby, aalis na kami. Latan mo ako lagi, ha? Oo, at i-promise mo sa akin na susunod ka sa Amerika paglaki natin. Hihintayin kita. O sige po, Aling Celia, aalis na po ako. Pag-ingat ka, Gigi, ah. Opo. Ika na lang, pasok na tayo. Sige po, Nay, susunod na po ako. Hi! Hello! Congratulations. Oh, sa wakas, after 10 years, natapos din. Alfred, sorry. It's 8 years, 3 months, and 2 days. Pare 10 yun. May 2 years kang kakalimutan yata. Pare, I was lost eh. Alam mo, tama na yan. 10. Tigilan nyo na. Halika na, pumasok na tayo. Tama na. Sabi ko sa'yo 10 eh. Ay, come here. Michelle, this is Michael, my boyfriend. She's the cousin of Gigi. She's arrived from the States. Oh, hi. Hi. So I heard you're going to the States. When are you leaving? Michelle, I think you better eat now. Okay, halika, kain muna kami sandali. Nakakaingit ka pare. Alam mo, maswerte kang nakatagpo ng kagaya ni Abby. Kaya nga, pare, pakakasalan ko na. Baka makawala ka. Excuse me lang. Alfred, kain ka na muna. Sige. Total, may sasabihin tong kaibigan ko sa'yo. Ano na naman yun? Hmm? Han, Yes. since tapos na ako, Mm-hmm. siguro pwede na tayo magpakasal. Ay nako, alam mo, itago mo muna yan, okay? Isusuot ko lang yan sa kamay ko kapag magpapakasal na tayo sa Amerika. Sa Amerika? Ba't sa Amerika pa tayo magpapakasal? Eh, di ba alam mo na namang dream ko na doon tumira sa Amerika, kaya lang, 2 beses na ako nade-deny sa US Embassy eh. Han, yun na nga eh. Mahihirapan ka lang pumunta doon. Eh, basta nakagawa na kami ng paraan ni Gigi tungkol dyan, okay? Nakapag-usap na kami, kaya tsaka na lang natin pag-usapan yan, mabuti pa. Sumunod ka na ron, kumain na tayo, tsaka yung mga bisita, asikasuhin na natin, ha? Ha?
naayos na ni Michael yung mga papers niya. Pag nabigay na sa kanya yung visa niya, lilipad na kagad siya papunta dyan. Abby, gwapo pala tong boyfriend mo, ha? Kuya, yung usapan natin na kunwari lang yung kasal niyo, ha? Baka naman makalimutan Oo mo. naman. Ay, nako, gwapo rin yata yung boyfriend kong si Steve pag nakita mo yon. Basta, maayos na yung usapan natin, ha? Pagpunta dyan ni Michael, magpapakasal kayo. Pag nakuha niya na yung green card niya, magdi-divorce na kayo. I got that. Kung hindi lang kita gusto makarating dito eh. Gagawin ko ba to? Kaya nga, I'm so thankful dahil ang bait-bait mo. Sige na, Abby, wag mo na akong bulahin at baka magbago pang isip ko. Ikaw rin. Sige, tatawag na lang ako ulit sa'yo, ha? Okay. Keep in touch. Okay, bye. Alfred, parang hindi ko gusto yung idea ni Abby na magpapakasal ako sa best friend niya para lang magkaroon ng green card. Look, kunwari lang naman yun. Willing naman yata yung best friend niya na tulungan kayo. Pero parang complicated yung idea na yan eh. Look, Mike, bigyan ka man ng consul ng tourist visa, hindi mo makukuha dito sa Pilipinas si Abby. Lalo na TNT ka. Mabuti na yun na may US citizen na tumutulong sa inyo. Okay? Go, tatangaliin na tayo. Yeah. Ano? Kala ko ba pupunta tayo sa jazz bar? Mamaya na. Maaga pa di ba? Kayo rin. O ako, inantok. Hindi na ako sasama sa inyo. Sandali, Alfred. Ba't parang galit ka? Alam mo, ganyan talaga yung mga tumatandang binatay. Nagiging masungit. Ganyan talaga ang buhay na walang girlfriend. Boring. Hindi boring ang buhay ko, ah. Naku, akala mo lang yun, Alfred. Alam mo, iba yung feeling na may nagmamahal sa'yo at saka meron kang minamahal. Pare, ang sarap. Madami kang namimiss, pare. May kayakap ka na ganito. May kalikan ka na ganito. Abby, bis ka na nang makaalis na tayo. Ay, naku, ito si Alfred. Naiingit ka lang sa amin eh. Han! Dali. Huhulaan ko. Binigyan ka ng visa. Oh no! Sinuwerte. Ayan. Ay, salamat. Sa wakas, matutupad na yung mga pangarap natin. Alam mo, babe, medyo okay lang sana yan eh. Alam mo, kung dito lang sa Pilipinas, okay lang. Basta kasama kita. Ginagawa ko lang yan dahil mahal kita. Tignan mo naman, alam mo, kung nandito tayo, wala namang mangyayari sa atin. Tignan mo ako. 6 years na ako nagtatrabaho sa bangko, pero magkano lang ang sweldo ko. At least sa States, marami tayong opportunities doon, di ba? Kaya lang, yun na. Konting tiis. Margaret, mamimiss rin kita. Biro mo? Hindi tayo nakakasiguro kung gaano katagal tayo hindi magkikita. Michael. Okay, titiis ako doon. Magtatrabaho ako. Siyempre, para makarating ka kaagad doon. Alam mo naman, hindi ko kaya mag-isa doon na wala ka. Huwag mo na lang ako masyadong isipin para hindi ka makabusip. Hayaan mo, pagbubutihin ko ang trabaho doon para makaipon habang nag-aantay tayo na makarating ka doon. Oh, huwag ka na malungkot. Hayaan mo, I'll get along with your best friend. Tsaka hindi mo rin ako mamimiss, no? Araw-araw kitang susulatan. At syempre, tatawagan din kita, di ba? Huwag naman masyadong madalas. Baka naman maubos na yung sweldo mo na.
Don't show your face ever again. Let me explain. She means nothing to me. I've heard that line before. You good-for-nothing two-timer. Get out of here. Gigi. Bakit? Natutuwa naman daw siya at nakakuha ka na ng visa. Tawagan lang daw natin siya ulit kapag confirm na yung flight mo papunta ron para masundo ka niya sa airport. Bakit parang ang lungkot mo? Kasi nahuli ni Gigi yung boyfriend niya na may kadate na ibang babae. Ayun, nag-break tuloy sila. Nakakaawa nga eh. Siyempre, hindi mapigilan ni Gigi na umiyak habang kinukwento niya yung mga nangyari. Makaka-recover din yun. Oo nga, but sana nandun ako. To comfort her. Huwag ka mag-alala. Malapit na yun. Tatandaan mo ha, walang maid dun sa Amerika. Makisama ka na lang kay Gigi, tulungan mo na lang siya kung sa mga gawain sa bahay. Okay? Sandali, naimpaka mo na ba yung mga papadala ko sa kanya? Dali, wala na ata kayong yelo. Ikukuha ko muna kayo ah. Excuse me. Oh, Mike, ang problema? Mahal ko sobra, pare. Pupunta ako sa Amerika kahit ayoko. Magpapakasal ako sa best friend niya kahit ayoko. Pare, sabihin mo nga sa akin, am I still doing the right thing? Alam mo, pare, buhay mo yan eh. Ikaw dapat ang mag-desisyon. Pare naman, sige na. Dati binibigyan mo ako ng vice palagi. Bakit ngayon? Mike, iba ito. Alam mo, relasyon niyo ni Abby ang masisira kung once magbigay ako ng maling decision or maling advice. Sana maintindihan mo. Hindi, pare. Bakit parang galit ka? Hindi ako galit. Ang kulit mo kasi. Nung umpisa natin yung mga papers mo, hanggang ngayon yan ang linya mo eh. Wala bang pagbabago yan? Pare, intindihan mo ako. Hindi madaling iiwan na isang taong mahal mo. Lalo na hindi ka nakakasiguro kung kailan kayo ulit magkikita. Nasanay na ako na tabi ko si Abby. Pare, I can't imagine life without her. Mike naman, kung magsalita ka eh, parang hindi na kayo magkikita ulit. Look at it this way, Mike. Para sa future niyo ni Abby ito eh. Thanks, pare. Fred, pagkaalis ko, ikaw na bahala kay Abby, ah. Mike, alam mo, may sarili din akong buhay eh. Hindi ko mapapangako yan. Fred, please. Mike, Pare, hindi ako mapapa-abroad nito eh. Kung alam kong wala sa mabuting kamay yan si Abby. Alfred, I'm asking you, please.
Sige. Thanks, pare. Sasalubungin ka ni Gigi sa airport. Ito nga pala yung picture niya para makilala mo siya. Sigurado ko bang ayaw mo ako ihatid sa airport? Hindi na lang. Baka hindi ko pa makayanan makita ka umaalis eh. Mag-ingat ka na lang. Susunod naman ako sa'yo doon. Ikaw mag-ingat dito. Kung may problema, tawagan mo lang si Alfred. Pinagbilin naman kita sa kanya. Okay. Mike, ma-traffic. Baka malate ka sa flight mo. Sige. I love you. I love you too. Mr. Klinger, Mr. Charles Klinger, please pick up the white courtesy telephone. Are you Jack Hollander? Yes, I am. Thank God. The white zone is for immediate loading and You drove all the way from Tiburon to tell me? Your good friend, Kate. So is Claire. Next. Bye, Kate. Gigi? Michael? Patingin ka lang. Kanina pa lumanding ang eroplano. Nagmumukha na nga ang tanga dito sa kakantay. Aba, meron akong emergency meeting with my client. Kailangan na namang iwanan ko yun. Tara, uwi na tayo. Sakit-sakit ng likod ko. Tagal-tagal ng biyahe. Pinahintay mo pa ako. Okay, follow me. This way. Ganito ba talaga dito? Ba't parang disyerto yung dinaanan natin? Well, this is the state of Nevada. Wala ka sa New York, kaya huwag ka na maghanap ng kung ano-ano. Aba, baka meron ka nakakalimutan dito. Hindi yata ako magiging kargadora mo, no? So, dito may lalagay yung mga gamit mo. Okay. That's where you put your things. Bakit dyan? Iisa lang ang bedroom dito eh. Ah, siya nga pala. Doon ka sa couch matutulog at dito naman ako. Dahil alangan namang dito ka matutulog at doon ako sa living room. Hindi ata tama yun, ano? And then, eto ang banyo. Okay? Lights, there. Sandali. Bakit hindi lang tayo dalawa dyan sa kwarto mo? Best friend mo naman yung girlfriend ko, di ba?
Ha, you know, that's not funny. Siya nga pala. Ngayon nga pala, natitira ka na dito sa apartment na ito. Gusto kong malaman mo na ayoko ng makalat na tao. Tapos, ayoko rin yung papasok ka dito sa kwarto ko at kung ano-ano yung mga pinapakialaman mong mga personal belongings ko. At yung isa pa na dapat mong tandaan, ayaw na ayaw kong idadaldal mo sa kung sino-sino yung totoong relasyon natin. Naiintindihan mo? Loud and clear. You're very good. Oh, hold on. Hello? Oh, hi! Hiya, Abby, we're here. Yeah, he's here in one piece. Okay, hold on. Phone for you? Babes! Di mo nang sinabi sa akin, napakasungit nitong kaibigan mo eh. Ay, babes, miss na kita. Grabe. Lungkot dito sa Amerika. Isang araw pa lang. Grabe. Talaga bang ganito talaga dito? Puro sugal? Pinakaayaw ko talaga, babaeng sugal yan. Balato naman. Akala ko ba ayaw mo magsugal? Galing ka lang pala sa balato eh. Sige, kuha ka dyan. Okay, thank you for coming, ah. Congratulations. Thank you very much. Oh, yung business card na binigay ko sa'yo, huwag mong kalimutan tawagan mo. Apo, tatawagan ako kayo. Thank you very much for attending. Very good, very good. Sino ba mga yun? Mga nakilala ko lang ngayon eh. Ang ibig mo sabihin, peke yung mga witness natin. Di peke rin yung kasal natin. Aba, yung kasal natin, totoo yon. Pero yung relasyon nating dalawa, yun ang fake. Sandali. G. Akin na yung siksi. Akala ko ba akin na to? Nakareserba yan para sa kasal namin ni Abby. Pinahiram ko lang sa'yo. Akin na yan. Sayang. Kasyang-kasya pa naman sa akin, oh. Alam mo, lakas ng feeling ko tsaka vibration ko na. This ring belongs to me. Okay, okay. Pangako ko sa'yo, sa first paycheck ko, bibilan kita ng panibago. Okay? Akin na. Sige na nga, huwag mo na kulitin. Okay. Wala ka pang, sweldo at saka wala ka pang nakukuha ng trabaho. Sweldo na kaagad. Oh, akin na rin yan, ha? Okay? Okay. Okay. Sige, goodbye, Han. Sige. Pagkatapos kitang pakasalan, maglakad ka. Ako pupunta sa sasakyan. Goodbye. Hoy, ang init-init dito. Palalakarin mo, layo-layo ang bahay. Alfred! Gabi po. Gabi naman. Nandiyan po ba si Abby? Hindi ka. Abby! Nandito si Alfred. Hi. Ay. May iwan ko muna kayo. Thank you, Mami. Kapo ka. Napasyal ka. Siyempre, nami-miss na kita. Pizza. Naku, si Alfred may pa-pizza-pizza pa. Nambobola ka pa, ha? Ba, gagawin ko ba yun sa kasing ganda mo? Hindi. Actually, nagsulat sa akin si Mike. Nakakuha na raw siya ng green card, ha? And nakonsensya naman ako, medyo matagal na kitang hindi binibisita dito. Lalo na piniling ka niya sa akin. Ayun. So, yun pala yung dahilan. Sobra naman yun si Mike. Ano naman ang palagay niya sa'yo, babysitter? Teka, sumulat na ba sa'yo si Mike? Madalas, nag-overseas call pa nga. May pakanta-kanta pa nga siya sa voice tape na minsan nga out of tune na eh. Siguro, tuwan-tuwa dahil tanggap niya na yung green card niya. Ganun. Mabuti naman at nakaka-adjust na siya, no? Teka, may trabaho na siya, di ba? Of course! Ano siya, gasoline boy sa umaga, tapos dishwasher naman siya sa gabi.
Well, talagang ganon. Yun lang muna ang trabaho makukuha niya for now. Eh, sandali. Alam mo, pareho naman tayo sinusulatan ni Michael tapos siya pa rin ang pinag-uusapan natin. Ikaw, kamusta ka na? Hanggang ngayon ba, wala ka pa rin girlfriend? Wala pa rin. Alam mo, wala pa akong nakikita ang kagaya mo eh. There goes the bola again. Ay, naku, mahirap yun, Alfred, ano? Okay ka lang? Okay lang. Sige, kumain ka muna. Ikaw, ay, yan. Favorite? Hey, you're the smart-ass claiming to be Gigi's husband, huh? What's it to you, ah? Tarantado ka. What'd you say? Michael! Stop! That's your husband's name, huh? Oh, Steve, I can explain it to you. Come on, Steve! Ano naman ang sinabi mo sa kanya? Boyfriend ko yun! Eh, sinabi mo, pag may magtanong tungkol sa atin, sasabihin ko, asawa kita. Nangyari dito, Mina? Hoy! Water! Mike! Michael! Ano nangyari? Kailangan ko dito ng tubig! Naliligo ako! Hello! Michael! I need the water! Right now! Michael! 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 Water! Alis ka dyan! Michael, ngayon nagsusweldo ka na ha. Ibig sabihin, share na tayo sa expenses. Lalo na dyan sa pagkain dahil malakas kang kumain eh. Oh, huwag ka mag-alala. First paycheck ko, mag-grocery ako. And hindi lang yon, magsha-share ka din sa mga expenses sa kuryente at saka sa tubig. At yung mga overseas ko mo nga pala, ikaw na din magbabayad na na. Oh, sige na. See you later. Yung pinagkainan mo nga pala, ikaw maglinis niyan ha. Oo na! Hi, Gigi. Hindi mo ba ako papakilala sa kasama mo? Ah, Fe si Michael. Michael si Fe, nag-iisa kong kapitbahay dito ng Filipina. Kamusta ka na? Okay lang. Kamusta ko kayo? Ano si Gigi? Asawa po. Mister. Talaga? Ano? Ka na. Late ka na. Oo. Wala. Muna na ako ah. Ano? Wala bang hug? Tsaka kiss? Love. Ano? Maligo ka mamaya. Kailangan mabango na mabango ka para handa ka sa pag-uwi ko. Cute niya. Gusto ko naman. Yeah, una na po ako. Oh, sige, Nice ingat. meeting you. Okay.
Sige ha! Bilisan mo! Ano mo nga ba siya? Asawa mo? Hindi mo naman nakita yung ebidensya. Ang sweet-sweet namin. Ah, alam mo, maraming Pilipino dito na nagti-TNT at nagpapakasal para lang magkaroon ng green card. Ang bilis mo naman palitan si Kano. Alam mo, sa ating dalawa lang ha. Pero alam mo, bago ko pa pinatalsik yung si Kano kaming dalawa na ni Michael. Sige! See you later! Oh, ano? Sunduin na lang kita bukas sa bangko. At sige, mga 5:30 siguro. And thank you rin at talagang na-enjoy ko yung movie na pinanood natin. Alam mo ba, ngayon lang uli ako nakapanood ng movie simula nung umalis si Michael eh. Alam ko kasing nabobore ka kaya, ayun, niyaya kita. So, ano? Alis na ako. Sige. Sige. Ay, Alfred, sandali. Yung Ay, hindi, para sa'yo talaga yan. ano to? Perfume. Pinilit kasi ako nung ka-office mate ko, pambabae. Kaya, so, wala naman ako pwedeng bigyan. So, para sa'yo na lang. Thank you Alam mo, siguro dapat maghanap ka na ng girlfriend para naman may nabibigyan ka ng mga ganito. Saka na yun. Sakit lang sa ulo yun. Eh, Alfred, sumulat na ba sa'yo si Michael? Si Mike? Mga 2 months nang hindi. Bakit? Eh, wala kasi. Wala pa rin ako natatanggap na letter mula sa kanya eh. Sinubukan ko naman siyang tawagan, pero answering machine na yung sumasagot eh. Hindi na rin ako nag-leave ng message. Ang alam ko, 2 trabaho nun. Kaya siguro yun, busy. Siguro nga. Sige, baka gabihin ka pa. Sige, bye. Sige. Love you. Bye pala. Ikaw talaga, ingat. Okay. Sige. Oh, ayan. May nakita na akong apartment. Siguro in 1 week's time, makakaalis na ako. Yan naman ang gusto mo, di ba? Salamat naman. Wala na rin maiinis sa akin. I'd be at peace with myself. At isa pa, mawawala na ang number 11 sa noo ko. Akala mo lang yun. Mamimiss mo rin ako terribly. Yuck! Kung sa bagay, wala na rin akong maaasar. Pero okay lang yun. How I wish, 1 week na. Aba, kung wini-wish mo, mas lalo yatang wini-wish ko rin, ano? O yan. Patuyuin mo yan. At kung kailan mo ako namimiss, ito na lang yakapin mo. Sure. Ako naman yung taong pagkalanta na yung remembrance na binigay sa akin, aba, lanta na rin ang feelings ko. Sandali. Ang ibig mong sabihin, may feelings ka para sa akin? Wow! Halin mo, ha? You're not thick! Abby, twice ka nang na-deny sa embassy. Once more, mawalan ka na ng chance. Ba't hindi mo na lang kasi antayin si Mike? Eh, ilang buwan lang hindi sumusulat sa akin si Mike. Baka may nangyari na sa kanya. Well, alam mo, the worst thing that can happen is maging totoo yung kunwaring kasal. Alfred, hindi nila magagawa sa akin yun. Well, who knows? Alfred, hindi ko yung gusto yung loko mong yan, ha? Ito naman, hindi na mabiro kahit totoo. Siguro may alam ka, no? Siguro may nabanggit sa'yo si Michael na ganyan, ano? Kung wala. Bibiro lang ako eh. Please, Alfred, sabihin mo sa akin. Ano sasabihin ko sa'yo? Kita mo na, nakikiknive ka pa. Siguro kailangan talagang pumunta na ako sa States para malaman ko na ang lahat. At kung talagang meron nga akong dapat malaman. Micaelo? Bakit, Virginia?
nakalimutan ko nga pala sabihin sa'yo na meron kang dumating na mail kanina galing Manila. Alam mo na kung kanino. Oh, okay na. Hindi ko muna ito ibibigay sa'yo. Hindi ka naglinis ng kitchen. Ang dumi-dumi na naman. Ano? Katulong? Akin na yan. Give it to me. Balik na. Akin na. Alam mo ba, ang dumi-dumi ng kotse? Sabi mo sa akin, i-vacuum mo. Gabi na. Bukas na yan. Akin na yan. Ang daya mo, pare ko eh. Sabi ang... Oh, huli ka. Akin na yan. Marunong ka rin mapikon, ha? Hello? Hi. Mom. Oo. I made a mistake. Inireserva ko yung singsing na yan para sa iba. All the while para sa iyo yan talaga. Michael. G, wag muna natin pag-usapan yun. Ang importante, mahal kita. Iba dun sa nararamdaman kong pagmamahal para kay Abby. So, Ina, we have to inform her. Ayokong lukuhin ng kaibigan ko. Okay, we'll tell her. Pero wag muna ngayon. Natatakot kasi ako na malaman niya yung tungkol sa atin dalawa. Okay, don't worry about it. Hi! Na-surprise kayo, no? Hello, Abby? Abby, ba't hindi ka nang tumawag na darating ka? Ano bang hindi? Tawag ako ng tao, wala naman sumasagot. Akala ko ba lahat ng tao rito merong answering machine? Ano? Kamusta na? Kamusta na yung asawa mo na ipinahiram ko lang sa'yo, ha? Eto, mabuti. No. Tamang-tama yung dating mo pala. May nakuha na akong apartment doon, no? Makakalipat na tayo bukas. Ay, naku, alam niyo, siguro naawa na sa akin yung US Consul at in-approve niya na yung visa ko. Buti nga hindi ako naligaw, eh. Ay, naku, I missed you. Finally, magkakasama na tayo after so many years. Ano, Michael? Hindi mo ba ako aakapin? Hindi mo ba ako na-miss? Alam niyo mga itsura, talagang gulat na gulat kayo. Pero, papasukin niyo muna ako. I need to use the bathroom. Halika, samahan kita. Thank you. Ako na bahala dito, ako na bahala. Okay, thank you. Michael, anong sasabihin natin sa kanya? Wala. Alam nga naman sabihin na naman kagad natin. Hindi pwede. Mahirap na mabisto tayo. Wait lang, okay? Hindi ko kaya magpagtapat sa kanya. At huwag mo nang biglaan. Kung gusto mo, ako na lang mag-open ng topic. Sa bagay, magkaibigan naman talaga kayo. Alam mo, okay yung place na nakuha mo. Siguro talagang naramdaman mo padating niya. Siguro nga nakamdaman ko. Pero alam mo, bigla ako naawa kay Gigi. Nakita ko ba yung itsura niya? Alam mo, bigla siyang nalungkot siguro. Dahil nakita niyang sweet tayo, di ba? Ano sabi mo?
Ang sabi ko, si Gigi, bigla siyang nalungkot yung mukha niya nung palis na tayo. Kasi nga, nakita niyang sweet tayo. Siguro naalala niya yung boyfriend niya. Ah, siguro na. Oh, bakit? Well, I just wanna say sorry dahil nung nasa Manila ako, pinag-isipan kita ng masama dahil hindi ako nakakatanggap ng sulat sa'yo. Yun pala, busy ka lang talaga dahil iniintay mo yung pagdating ko. Ganun ba? Okay lang yan. Ang hirap pala maghanap ng trabaho dito, Gigi. Akala ko pa man din, pagdating ko rito, makakita na kagad ako ng magandang trabaho. Ilang araw ko pa lang naman dito eh. I'm sure makakahanap ka rin ng trabaho. G, talaga bang laging gabi na kung umuwi si Michael? Ewan ko. Hindi ko napapansin eh. Wala ba siyang fling dito? I don't know. Ako alam mo, Gigi, nararamdaman ko na may ibang babae yan si Michael dito eh. Ang hirap i-explain pero parang nag-iba na siya ngayon. Parang hindi ko na ma-feel yung dating warmth niya para sa akin. Ako. Abby, why don't you ask him? Is there anything you'd like to drink? No. I'm thirsty. I'm gonna go ahead and get a drink. Bakit pwede ba tayo mag-usap? Alam mo, more than 1 week na ako nandito pero hindi ko alam kung dala ba yan ng boredom o homesickness pero pakiramdam ko nag-iba ka na sa akin eh. Abby, hindi mo lang naiintindihan ang buhay dito. Fast-paced. At liberated ang mga babae, ganun ba? Michael, aminin mo nga sa akin. Meron na bang iba? Alam ko malungkot ang buhay dito. Mahirap pa nag-iisa, pero maiintindihan ko naman yun eh. Sana fling lang, hindi totohanan. I'm sorry. Ayoko kitang saktan, pero I understand. It's alright. Naiintindihan ko naman na maaari namimiss mo ko at naghahanap ka ng company ng iba. At ibang klase yung mga babae dito. Okay lang sa kanila yung mga fling-fling na ganyan. I'm sorry, Abby. I understand and I'm sorry to dahil pinabayaan kita dito sa malayong lugar. Pero nandito na naman ako eh. Abby, hindi mo ko naiintindihan. Hindi ako sigurado kung fling lang to eh. Naging seryoso ka sa ibang babae. Abby,
Naguguluhan lang talaga ako dito. Pero sigurado naman ako sa mga nararamdaman ko. Sigurado ako sa feelings ko. Abby, ayaw kong mangyari to eh. Ibig mo sabihin may iba ka ng mahal. Confused ako, Abby. Pero sigurado ako sa mga nararamdaman kong pagmamahal sa'yo. Pero may nararamdaman ako para kay... Excuse me, sir. Sir, excuse me. Do I know you from somewhere? No? San Francisco? I know you from San Francisco. I have the story, sir. I lost $300 and I won $500, $300 from the casino. And Hey, what happened? Gigi, niloko ko ni Michael. Alam mo na? Kausap ko na siya. Inamin niya sa akin na meron na siyang ibang mahal. Gigi, bakit hindi mo naman sinabi sa akin kaagad? Abby, I don't know what to say. I'm so sorry. I'm sorry. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. it was stolen. Stolen. They robbed me. Pickpocket. Let me explain. Huwag na. Siguro hindi na talaga kailangan. Malino na naman kahit hindi na kayo mag-explain eh. Can you spare a couple of dollars, please, so I can get back to San Francisco? Thank you. Nobody wanted this to happen. Si Michael man o ako, ayaw ka namin saktan. You're my best friend. Yun din ang sabi sa akin ni Michael. Hindi namin gusto nangyari. Nagkahulugan lang kami ng loob. Nakakatawa lang, Gigi. Hindi niyo man lang inisip kung paano na ako. Sama ang pakiramdam ko sa sarili ko. Sinira ko ang relasyon ninyo ni Abby. Hindi ko nga alam bakit nangyari sa akin to. Mahal ko si Abby. Pero mahal din kita. I could feel the pain I caused her. Masakit man para sa akin. Kung kaya ko lang. I'll give you up. Huwag lang siyang masaktan. Ayoko mangyari sa atin to. Ayoko masaktan ka. Ayoko masaktan si Abby. Gago kasi ako eh. Michael, will you please stop blaming yourself? Pareho tayo may kasalanan dito. Pareho natin ginusto ito. What are we supposed to do now? Kung ano siguro ang tama.
Let's just consider this a dream. Isang magandang panaginip na tapos na. Kasi nagising na tayo. I'm going back to Manila. Nag-uusap na kami ni Gigi. Napagkasunduan na namin na dapat gawin ng tama. Ano bang tama? Sino bang nakakaalam ko nung tama't mali? There's no such thing as right or wrong in this world. What may be right for you may be wrong for me. Binili mo yung sing-sing na yan, hindi para sa akin. Binili ko to para sa'yo. Pero tinanggihan mo dahil sa isang pangarap. Pinahiram ko sa iba. Katulad ng pagpapahiram sa akin kay Gigi. Ngayon, marami nang nangyari. Hindi ko na alam kung ano na ang dapat. Kung kanino man to. I might wind up with this ring na walang magsusuot. A dream. A ring. A love child. Parang story sa isang comics. And for every story, there's an ending. Tayo mga writers ng story ang to. Kailangan bigyan natin to ng magandang ending. Hindi sapat na gawin lang natin kung anong tama. Kung anong dapat. Sabihin mo sa akin kung ano gusto mo mangyari. Yun ang gagawin ko. Nagpunta ako dito ng puno ng pag-asa at pangarap. Thinking things would turn out the way I planned it to be. Nakalimutan ko hindi ko nga pala hawak ang puso at isipan niya. Abby, you're my best friend. I don't want to lose you. Pero masakit din para sa akin kung mawawala si Michael. Alam kong mahal ka ni Michael. Alam kong mahal din ako ni Michael. You know, let's just stop playing it cool. Magalit ka sa akin. Murahin mo ako, sampalin mo ako. Labas mo ang galit mo. Gawin mo ang lahat para ilabas mo ang galit mo. You deserve your anger. Dahil niloko ka namin. Ewan ko. Hindi ko na alam kung sinong lumoko kanino. I'm also blaming myself dahil ginusto ko to. Hindi ako lahat to para makarating dito. Don't you see? In a way, ginamit ko rin kayong dalawa. Kasalanan ko rin lahat to eh. Ngayon sabihin mo sa akin, paano ko malalabas yung galit ko? Kung galit din ako sa sarili ko, ha?
It's okay to be angry. It's just a state of mind na lilipas din. Kahit na alam kong galit ka pa, kahit na alam kong nasasaktan ka pa, you know I'll do everything in my power just to win you back. Sabi, you're my best friend. You're my best friend. Pasalubong ko sa'yo, ha? Buti naman, di mo ako nakalimutan. Ano to? Ay, basta buksan mo na lang. Nina? Teka. Ano bang plano mo ngayon? Are you staying for good or ano? Siguro, hindi ko pa alam kung anong gusto kong gawin sa buhay ko, eh. Oo nga pala. Nag-overseas call sa akin si Mike kahapon. I knew it. Siguro pinagbili na naman niya ako sa'yo na aliwin mo ako dito. Abby, alam mo, hindi ako kailangan utusan ni Mike para gawin ang isang bagay. Gagawin ko yun dahil gusto ko, hindi dahil inutusan ako. So anong sabi niya? Wala naman. Kwinento niya lang kung anong nangyari. And then, nalulungkot ako. Dahil sayang eh. Huwag ka manghinayang, Alfred. Masaya naman sila dun eh. Hindi yun. Nanghihinayang ko dahil sana hindi na kita pinaubaya kay Mike. Sana noon pa lang, sinabi ko na sa'yo kung ano yung feelings ko para sa'yo. Alfred, alam mo, ayoko sana maging bastos eh. Pero kung yan ang parang napagkasundoan niya ni Mike para makarecover ako, salamat na lang. Kaya ko naman gamutin ang sarili kong sugat eh. Abby, wala kaming pinag-usapan ni Mike. I've heard enough. Abby... Pwede ka na umalis. Salamat. Ano ba yan? Sulat para kay Abby. Determined kang to win her back, ha? I wish I could do the same, eh. Problema, natatakot lang ako. Baka masaktan ko pa siya lalo, eh. Why don't you try? Wala namang mawawala sa'yo, ah. I know how painful it must be for her. Pero sana mapatawad din niya ako. Malay mo, balang araw, eh. Sagutin niyo yung mga sulat mo. You know, we're not playmates anymore like we used to be. We've grown so much. Hindi na namin kilalang isa't isa. Hey, hindi ka ba malilate sa appointment mo? Meron kang trabaho ngayon. Okay lang yun. 1 month ka pa lang sa trabaho mo eh. 3 beses ka na niyang malilate. Okay lang yun. Pinoy naman yung boss ko, eh. Talaga? Sige na. Tara. Shopping natin.
Ma? Si Mami na to. Abby, pwede ba tayong mag-usap? Alfred, alam mo, every week nakakatanggap ako ng card o kaya sulat na galing sa States. Minsan galing kay Mike, minsan naman galing kay Gigi. Tapos nandiyan ka pa na nangungulit sa akin. What are you trying to do to me, ha? Hindi niyo ba ako pwedeng pabayaan na mag-isa muna? Abby, maybe they care for you. Pero kung ano mang dahilan nila, wala akong pakialam. Basta ako nandito dahil nakakita ako ng opportunity. Kung paano ko siya mapapakita ang feelings ko. Para man ako naghahanap ng panakiputas niyan. Yan ang mahirap sa'yo eh. Napaka-self-centered mo. Akala mo yung mundo ay umiikot lang sa'yo. Kaya nga pumalpak yung mga plano mo dahil sa ugali mong yan eh. Okay, pumalpak na yung plano ko. Eh, ano naman ngayon sa'yo? Bakit hindi mo aminin na masama ang loob mo dahil... Bakit? Si Mike at si Gigi ang nagkatuluyan? O baka dahil nasira ang pangarap mong sa States manirahan? Pareho. Ang tagal kong nangarap, Alfred. Yun pala, it was just an empty dream. Nawala ang lalaking mahal ko sa buhay. Sa kagustuhan ko umabot ng isang pangarap. Hindi kaya napakataas ang pangarap mo? Hindi kaya hindi ka talaga bagay doon? At dito ka bagay? Para sa akin. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa mga sinasabi mo o hindi. Matagal na ako naghintay. I don't mind if I wait again. Dear Abby, after so many years, kanina ko lang naalala uli yung manikang ipinabaon mo sa akin. Hanggang ngayon nandito pa yun. Tinatago ko. As I looked at it, naaalala ko ang childhood days natin. Nung madalas tayo magpalitan ng laruan. Dahil laging mas gusto mo yung mga laruan ko. How I wish ako na lang yung madalas na hiram ng dahil sa'yo noon. Dahil minsan lang ako nang hiram sa'yo. Hindi ko pa naibalik. Forgive me, Abby. Gigi. Abby? Abby?
sabihin pati sa witchcraft pinag-aaralan mo na ngayon. Dahil sa nangyari sa'yo. Hindi. Ano mo, bigay sa akin ni Gigi to bago siya umalis papuntang Amerika. Mabuti naman magaan na sa loob mong ibanggit ang pangalan ni Gigi. Alam mo, 14 years ago nang huli ko makita itong manikang to. Nung makita ko siya kanina, naalala ko na nagsimula lang pala ang lahat sa isang childhood pact. Naisip ko na ang buhay pala ay mas mahalaga pa sa isang green card. Mas malayo pa sa Amerika. Umikot ang mundo ko sa kasunduang yun. Pero, pinilit ko marating yan. 14 years. Ano naman ang nun? Ano naman ang connection sa buhay ko, sa buhay mo, sa buhay nating dalawa? Alam mo, yan ang gusto ko sa'yo eh. Straight to the point ka. So, what is the point? Kakainis talaga itong kausap. The point is, the last time na binigay ito sa'yo, ay tinanggihan mo. Bagay.